Morning po, ma'am. Ito po yung Lab 6 Program 1 po namin. So, ang nangyayari lang po dito, pinakita lang kung paano gumagana yung keypad sa Arduino. So, sa pagko-code po, dinefine po muna kung siyempre ilang rows and columns. So, tag 4 siya. Tapos kung ano yung mga nire-represent ng bawat number. For example, ito 1, 1, 2, 3, A. Kung gusto mo naman gumawa ng calcu, pwede mo palitan yung mga functionalities dyan basta i-define mo lang siya dito. So, eto naman, dinefine din kung ano yung mga pins na ginamit para sa rows and columns. Ito, 9876 para sa rows and 5432 naman para sa column. So, try natin siya paganahin. So, pindutin natin yung 1. Ayun. As you can see, nakikita siya sa serial monitor. 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, asterisk, zero, number sign, and D. Yun lang po. Thank you. Good day. So ito po yung program namin for Laboratory 6, Program 2. So first, let's look at the code po. So first po is nagdagdag po tayo dito ng include for the keypad HR para sa library ng keypad natin dito. Then dineclare po natin yung digital pin 13 para sa buzzer. Then as we can see po dito sa define na command, so meron po tayo dito iba't ibang notes na dinefine natin para sa songs na ipi-play natin later on. Then next naman po is gamitin po natin example tong sa Twinkle Twinkle Little Star. So nag-declare po tayo dito ng Melody 1 para po sa notes na ipi-play ng program natin for this specific song. Then meron po tayo ditong int na duration 1 para naman po sa duration ng each note na in-specify natin sa Melody 1. Then ito pong command na to is inulit-ulit lang po natin. So pinalitan lang po natin yung number for Baba Black Sheep. London Bridge is falling down. 5 little ducks. If you're happy and you know it, and then rain go away po. So dito naman po is in-specify natin yung pinout ng LEDs. So makikita po natin dito na connected yung LEDs natin sa analog pins A2 hanggang A5. Then dito naman po is kinonect po natin yung ating keypad sa digital pins 9 hanggang digital pin 2. Then dito naman po is dineclare natin yung size ng ating keypad which is 4x4 nga po. At the same time, in-specify natin kung ano yung gusto natin maging function ng lahat ng mga button na nasa keypad natin. Then dito naman po is meron po tayong serial print ln commands para po sa choices natin na gusto nating palabasan sa serial monitor. And then at the same time po, naglagay po tayo dito ng serial print para po ipakita sa atin kung anong song yung pinili natin or kung ano yung number na pinik natin sa keypad. Then for the last part of the code po is meron po tayo ditong switch case wherein ipe-play po ng switch case na to yung song na pipindutin natin sa keypad natin. So meron po tayong 6 options. Then meron po tayo ditong break or default po na maglalabas ng invalid selection kapag po yung pinindot natin na value sa keypad is wala po sa 1 to 6. So let's start the program po. So kung lalakihan po natin dito yung ating serial monitor is makikita po natin yung choices natin. So first is let's try po yung Twinkle Twinkle Little Star. Then after naman po nun is i-try po natin yung sa Baba Black Sheep. Then following that po, isubukan naman po natin yung sa London Bridge is falling down. Then next naman po is 5 Little Ducks sa number 4. Then next naman po doon is yung If You're Happy and You Know It sa number 5.
Then for the last option po is yung number 6 and it will play po yung Rain Rain Go Away. So ayan pa. Makikita po natin na every time po na nagpe-play tayo ng song is nag-interface din po yung LEDs natin dito sa breadboard. So each note po na in-specify natin dito is meron pong LED na magla-light up. So let's try po ulit. Tingnan po ulit natin sa first option. So that's all po for Laboratory 6, Program 2. For lab number 6, program number 3, we were tasked to make a calculator for the hexadecimal number system. We assigned the keypad digits from 0 to 9, A, B, C, D. Then we used the asterisk and the hashtag for the E and F. We used another small breadboard with connections using push buttons for the operations for plus, minus, multiply, divide, and equals respectively. Now, let's simulate the actual program. Here we can see that the computations were done successfully by the hexadecimal calculator. So ito naman po yung program namin for Laboratory 6, Program 4. So kinuha lang po namin tong code na to from Laboratory 7, which is yun po yung una namin ginawa. Kaya po makikita po natin dito na nako-comment out po yung for liquid crystal. At the same time, meron pa po tayo ditong library for the LCD. So first po is dineclare po natin yung rows and columns nung ating 4x4. So in-specify po natin dito na meron tayong 4x4 keypad na gagamitin. At the same time, in-specify din po natin yung gusto natin na maging function ng each of the buttons na meron yung keypad natin. Then, here naman po is dineclare natin yung pin out ng keypad natin, which is in-specify naman natin dito na connected yung keypad natin sa digital pins 9 up until digital pin 2 ng Arduino. Then here naman po is naka-declare po na connected yung buzzer natin sa analog pin 2. At the same time, connected din po yung mga LEDs natin dito sa breadboard sa analog pins 3 up until analog pin 5. Then dito naman po is nag-set po tayo ng correct password na 1234 as well as an admin code of ABC4. Though hindi na po natin gagamitin itong admin code natin. Makikita po natin mamaya kung bakit. Then meron po tayo dito dalawang void loop at the same time yung pang-check po ng correct password. So basically po, yung gagawin ng code na to is it will allow us po na mag-enter ng password gamit yung keypad. Then bibigyan po tayo ng program ng itong option. So we can enter the correct password po or yung incorrect password. So yung correct password po as specified naman dito sa program is yung 1234. Then incorrect password po is anything else aside sa 1234. So kapag po na-enter natin yung tamang password, then meron pong magpo-play na audio. Then mag-interface po yung LEDs natin accordingly sa audio na magpo-play. Then kapag naman po mali yung password na in-enter natin, is meron pong ibang audio cue na magpo-play. Then mag-interface din po yung LED dun sa audio cue na magpo-play na yon. Then after 3 incorrect attempts po is meron pong magpiprint na text which is access denied na or enter admin code na. Then malalak na po yung keypad natin which will stop the user from entering any input on the keypad na po.
So, let's start the simulation na po. So, starting the simulation doesn't do anything po unless i-open natin yung serial monitor. So, makikita po natin sa serial monitor na nagtatanong yung program sa atin ng password. So, first po is i-enter natin yung correct password. So, which is 1, 2, 3, 4. So, ang magsaserve po natin as enter is yung pong number sign. So, if we click po yung number sign, so makikita po natin na nag-interface yung LED. At the same time, may narinig po tayo na audio cue. So, next naman po is mag-enter po tayo ng maling password 3 times. So, let's say 0. Then, isa pa po, 9. Then, another one po para ma-activate natin yung lock ng keypad, which is, let's try 8. So, meron na po dito lumabas na enter admin code. Though, hindi na po natin siya masasagutan kasi no matter how much we click on the keypad po, hindi na po siya mag-work kasi nga po, nalock na po tayo. So, the only way po para ma-restart natin yung program natin is to reset the code. Which is, here po, makakapag-enter na po ulit tayo ng password. So, that's all po for Laboratory 6 Program 4.